Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Magandang araw sa lahat ng listeners ng Letter Stories. Nais ko ibahagi ang istorya ng aking buhay sa inyong programa para kapulutan ng aral ng inyong mga listeners. Pero bago ang lahat, mga bebe ko, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. At para naman sa mga gustong magpa-shoutout, huwag niyo rin kalilimutang mag-comment down below. At maririnig niyo na ang taong inyong gustong ipa-shoutout sa dulo ng susunod na istoryang ibabahagi sa ating programang Letter Stories. Pakinggan ang naibang kwento na tiyak na inyong susubaybayan sa ating programang Letter Stories. Silent Night, Holy Night, all is calm, all is bright. Kanta ng batang si Joey habang nagigitara ang ate niya. Kasalukuyan silang nangangaraling sa mga magulang at mga tiyo niya. Ano nga pong sunod ate? Bulong ng bata sa ate niya. Natulala bigla ang dalaga at maya-maya'y hinampas ang braso ng bunsong kapatid. Iisip ka? Ang tagal na nating nag-practice, tapos hanggang first line ka pa rin? Asar na sabi ng dalaga. Sorry ate. Sigaw ng bata nang muli siyang kurutiin ng kanyang ate. Nagtawa na ng mga magulang nila. Hanep? Caroling yan? Parang tula na. Putol eh. Nag-practice ba talaga kayo? Pangaasar ng tatay nila. Napangisi na lang ang binatilyo at tumabi sa ate niya. Sorry ate, dating gawin na lang. Bakit na lang tayo? Sure namang may regalo tayo eh. Bulong ng binatilyo sa ate niya. Napangisi ang magkapatid at nagsimulang magsayaw-sayaw na parang komedyante. Alam na alam nilang bebenta pa rin yun, no? Parang itik si Joey. Sigaw ng lolo nila at lalong nagtawanan sa sala. Tama na mga anak. Ito na ang regalo at huwag niyo na masyadong kawawain ang sarili ninyo. Oh, kita mo tong si Joey? Uy, iyo, tama na. Haha. Tawa ng tawa ang tatay niya nang biglang mag-chicken dance si Joey sa gitna. Bisperas ng Pasko. Masayang kumakain ng mag-anak sa komedor. Punong-puno ng tawanan at kamustahan ang naganap sa Noche Buena. Magkatabi ang magkapatid na si Joey at si Christine. Third year high school si Joey sa isang Catholic school habang second year student naman ang kanyang ate Christine na dentistry ang kursong kinuuha. Pawang relihiyoso ang mga magulang, maging ang kanilang mga anak at kanilang kamag-anak. Bahay, eskwelahan, at simbahan. Paminsan-minsay namamasyal silang mag-anak, pero nananatiling mahigpit ang mga magulang nila. Kailangan daw munang makatapos bago magnobyo si Christine. Samantalang si Joey ay nahihilig sa basketball pero mahigpit na binalaan ng mga magulang. Kailangan mapanatili ang mataas na marka. Alam ito ng magkapatid. Pareho may takot sa mga magulang ang dalawa kaya naman halos hindi sila lumabas ng kanilang bahay. Hindi maitatangking may kaya ang kanilang pamilya dahil arkitekto ang ama habang isa ring dentista ang kanilang ina. Sunod sa luho, bagamat parang nakakulong. Ito ang buhay ng dalawang magkapatid. Kaya hindi na nakakapagtakang laging masyadong mapalapit sila sa isa't isa. Sa kabila ng agwat ng kanilang edad. Kinabukasan, ate, anong regalo sa'yo ni Lolo? Bunga ni Joey. Pagpasok niya sa kwarto ng kanyang ate Christine.
Tulog pa pala ito. Napangiti si Joey nang makaisip ng kalokohan. Naghalongkat siya sa drawer ng nakakatandang kapatid at hinanap ang marker nito, yung madali lang mabura. Napangisi ang binatilyo nang makita ang hinahanap. Agad-agad niyang dinampot ito at dahang-dahang lumapit sa kanyang ate Christine. Napabuhisngis pa siya nang makita ang nakanganganitong pagtulog. Ginuhit niya ng parang bigote ang kapatid. Muli siyang napahagikik sa ginawang kalokohan. Balak niya sanang lagyan pa ng balbas ang nakakatandang kapatid nang bigla itong tumihaya. Nagkamot ng kanyang leeg. Napabungis-ngis na naman siya. Guguhitan na niya sana nang mapansin niya ang ayos ng ate Christine niya. Nakasuot ito ng malaking t-shirt. Napalunok naman si Jason nang makitang malalabanos na hita ng ate niya. Lumantad na pala ito nang siya ay tumihaya. Biglang parang nakaramdam ng pangati ang binatilyo. Nakaramdam ng init. Bagamat naka-aircon ang kwarto, pero hindi niya maintindihan sa anong aspeto ang kanyang nararamdaman. Muli niyang pinagmasdan ang katawan ng kapatid. Ganda pala ni ate Christine. Bulong ni Jason sa sarili. Muling kumilos ang kapatid. Gumamot itong muli sa leeg at nagulat siya ng pati sa bandang puso. Napalunok ng sunod-sunod si Jason sa nakikita niya. Nahatak ng kapatid ang t-shirt nito at lumantad ang kulay puting pangloob. Hindi niya malaman ang tamang gagawin. Gusto niyang umalis. Pakiramdam niya ay nababastos niya nang hindi sinasadya ang pinakamamahal niyang ate Christine, ang kanyang minamahal na kapatid. Dahang-dahang umakbang paatras si Joey. Akmang aalis na siya sa huling pagkakataon, ay tapunan niya ng sulyap ang mga hita ng ate Christine niya. Puti talaga. Bulong ng binatilyo sa sarili. Naramdaman niya ang hindi pamilyar na pakiramdam. Biglang parang nanunuyo ang mga labi niya. Nagdesisyon na siyang lapitan ang tinatago nitong yaman. Pumuesto sa paanan ng kama si Jason at nilapit ang mukha sa binti nito. Kabadong-kabado siya sa ginagawang. Sunod-sunod na lunok ang ginawa niya. Bigla namang gumalaw ang ate Christine niya. Napayuko si Jason sa paanan ng higaan at nagtago. Takot na takot siya na baka mahuli siya ng ate niya. Lumipas ang ilang minuto, ay nagpasya na siyang pagapang nalalabas. Pag-angat niya ng mukha, ay lalong nanlaki ang mga mata niya. Bahagyang nakabukaka ang ate niya. Kitang-kita niya ang katambukan ng petsay nito. Biglang gumalaw ang ate niya. Napayuko si Joey sa paanan ng kama at nagtago. Takot na takot siya na baka mahuli siya ng ate niya. Lumipas ang ilang minuto ay nagpasya siyang pagapang nalalabas. Pag-angat niya ng mukha ay lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Bahagyang nakabukaka ang ate niya. Kitang-kita ang katambukang petsay nito. Tanghali na nang lumabas si Joey ng bahay. Diretso siya sa court ng subdivision. Malayo pa lang siya ay nakita na niya ang mga kakilala niya. Kuya John, sigaw ng binatilyo sa gwapong binata. Pinapalubutan ito ng mga naggagandahang dilag sa subdivision nila. Maging sa kabilang subdivision ata. Kasama nito ang mga astig na kaibigan nito. Oy boy, buti pinalabas ko sa inyo. Pati ni John sa bagong dating. Oo nga eh. Kainis na nga eh. Reklamo ni Joey sa parang naging kuya na niya. Umakbay sa kanya ang binata at ngumisi. Nga pala. Eto na si Joey boy. Pakilala sa kanya ng binata. Nagtawa na ng mga babae. Nahiya naman si Joey. Huwag ka na mahiya. Ilan taon ka na nga? Tanong ni John. 14 kuya. Matipid niyang sagot.
Oh, 14 ka na pala eh. Oy, kailan ka? Nakauna ha? Tanong ni Janjan sa kaibigan niya. Naku, wala pa pare. Wala pang nakakauna. Wala pa akong nauunahan. Sagot ng kaibigan nito. We, saan sa ilong? Sabi naman ni Aldrin. Kahit atay, likuran mo eh. Tatambukan mo eh. Maliwag na. Sagot naman ni Roy. Nagtawanan ang mga babae. Asaran sila ng asaran at nakikisakay na lamang si Joey. Yoko maglaro? Kakatamad. Sabi ni Janjan. Loko? Anong ginagawa mo dito? Siniko niya si Darius. Mang chicks. Kaya pala, ate mo. Talong ni Janjan kay Joey. Andun sa bahay. Tumutulong magluto ng merienda kay mama. Sagot ng binatilyo. May boyfriend na ba yun? Tanong muli ni Janjan. Nakaramdam ng selos si Joey. Meron? Mas pogi sa'yo kuya. Pagsisinungaling niya. Nagsalubong ang kilay ng binata. Mas pogi sa akin? Wow! Artista yun malamang. O kaya model. Baka Juts yun. Pero okay lang. Kamusta mo na lang ako? Sabi na lang ni Janjan. Di ba kayo maglalaro mga kuya? Tanong ni Joey sa 4 na alas. Ayaw ni Janjan eh. Wag na lang. Tinabad na rin kami. Sabat ni Roy na nagpagpag na ito ng katambukan. Oy, hindi na kayo. Wala ni Janjan. Uwi na ako. Nag-text si Commander eh. Sagot ni Roy. Nako, buti pa si Aldrin. Sabi ni Janjan. Pero tumayo na rin si Aldrin. Nilakad kami ni Lelay tol. See you. Sagot nito. Napasimangot si Janjan at tumingin kay Darius. Huwag mong sabihin ikaw rin. Sumpat ni Janjan kay Darius. Wala akong lakad pre. Gusto mo tayo na lang mag-date? Nakangising sabi ng kaibigan niya. Nagtawanan sila pero biglang may tumawag sa likuran nila. Ekang! Sigaw ni Darius. Sabay patakbong lumapit sa magandang babae na parating. Grabing buhay ito. Malamig na naman ang Pasko ay. Oh, baka ikaw alis ka rin. Asar na sabi ni Janjan kay Joey. Oo kuya. Tutulong ako kay mami. Sabi ng binatilyo. Pero gusto niya lang makasama ang ate niya. Langya talaga. Di pwede. Dito ka lang. Sabi ni Janjan at sinakal si Joey. 1 hour lang kuya. Pinagbigyan na lamang ni Joey ang idol niya. Nakaupo lamang sila. Patingin-tingin sa mga naggagandahang babaeng dumaraan. Nakaramdam ng inggit si Joey dahil sa mga panakaw na tingin nito sa kanyang kuya Janjan. Kuya, kailan ka ba napaligaya? Sino bang napaunahan mo ha? Biglang tanong ng binatilyo. Natawa naman si Janjan at sinakal ang bata. Bakit naman? Tanong nito. Tanong lang, sagot naman ni Joey. Napaisip si Janjan bigla. Teka, kailan nga ba? Parang 14 din ata ako. Sabi nito at nag-isip muli. Nakaramdam ng inggit si Joey. Ay, 13 pala? Tama. 13, sabi ng kuya niya. Lalo lang nakaramdam ng inggit si Joey. Anong ginagawa niyo nung first time niyo? Tanong ni Joey. Ikaw ha? Loko ka, baka mamaya may gawin ka na lang dyan. Pero sige, ano nga ba? First ko kasi mas matanda sa akin ng 4 na taon. So, magaling na siya. Ako na lang ang tinuruan niya. Grabe naman. Ang sarap talaga pag first time mo. Halos tumirik ang mata. Panginggit ng binata sa binatilyo. Napaisip bigla si Joey. Gusto niya rin ang gano'n. Namiss niya ang ate Christine niya. Ang matambok nitong pechay. Naramdaman niya ang
Unti-unti na namang tumatayo ang kanyang alaga. Oo, teka. Saan pupunta? Sabi ni Janjan. Naku kuya, kailangan kong magbanyo. Sabi na lang ni Joey at nagtatakbo na. Napailing na lang si Janjan at nagsimula na ring umalis. Pagdating sa bahay ay halos manginig ang tuhod ni Joey nang makita ang kapatid. Napaka-iksing shorts at boxer sando ang suot nito. Kitang-kita niya ang laki ng mga muni ng kapatid. Napalunok na naman siya ng laway sa nakikitang karitan ng ate niya. Uy, kala ko maglalaro ka. Bakit parang ang bilis ata? Tanong ni Christine sa kanyang kapatid. Iyoko na ate. Tulong na lang ako dito. Sabi ni Joey at lumapit sa kapatid. Tumabi siya rito. Langhap na langhap niya ang bango ng kapatid. Nakaramdam ng pangati si Jason. Bagamat alam niyang masama, ay hindi na niya maiwasan. Natitigan ang nakakatandang kapatid. Nanginginig na sa kate si Joey. Kailangan na niyang matikman ang kanyang ate Christine. Nakairam na siya ng sapat na lakas ng loob. Dahan-dahan siya lumapit sa kwarto ng ate niya. Ate, mahinang bulong ng binata. Walang sumagot, kaya't pinihit niya ang doorknob. Aba, at bukas. Pinihit niya ito at marahang binuksan. Madilim sa loob, pero bukas ang ilaw sa banyo. Lalong inatake ng pangati ang binatilyo. Humakbang siya palapit sa banyo. Naapakan niya ang mga hinubad na damit ng ate niya. Nakita niya ang pangloob nitong pula. Inamoy niya. Sininghot ang kapirasong tela. Ninilaan niya ang pundilyo nito. Nako. Napatingin muli ang binatilyo sa banyong nakabukas. Rinig niya ang paglagaslas ng tubig. Humakbang siya papalapit. Dala ang pangloob na pula ng ate niya. Muli niya itong sininghot. Pumasok siya. Nabuhay ang katawan ni Christy nang maaninag ang kapatid. Oh, Joey, bulong niya. Nais niyang takpan ng kanyang pechay at ang kanyang kambal na bulubundukin. Nakita na ng kapatid niya ang pinakatatago niyang kayamanan. Nais niyang makaramdam ng galit sa kapatid sa ginawa nito. Pero parang inatake na siya ng pangati nang bigla nitong singutin ang kanyang pangloob na pula. Ate, bulong ni Joey. Nakaramdam ng awa si Christine. Batid niyang sa higpit ng mga magulang ay hindi man lang nakaranas ng ibang kaibigan ang kapatid niya. Bahay, eskwela, simbahan. Siya lamang ang tanging best friend nito. Nakaramdam siya ng pangati nang dumako ang paningin niya sa umbok sa harapan nito. Parang kiniliti ang pechay niya sa naisip na pangati ng kanyang kapatid sa kanya. Binuka ni Christine ang mga bisig upang salubungin ang kanyang kapatid. Napangiti naman si Joey. Agad niyang inalis ang lahat ng saplot sa kanyang gagawan at wala nang itinira. Umigkas agad ang kanyang alaga. Lumapit siya sa ate niya at agad itong niyakap. Napasingap si Christine nang tumusok sa puso niya ang alaga ng kapatid. Napakabuhay nito. Tayong-tayo. Mukhang masarap sa loob ng kuweba. Nagkatitigan silang dalawa. Unti-unting naglapit ang mga labi. Sa ikatlong pagkakataon ay nagtagpo ang mga labi ng magkapatid. Sa gigil naman ni Jason ay agad siyang bumaba ng nyalik at kinain ang isang pasas ng ate niya. Napakapit si Christine sa ulo ng kapatid. Tila ito sanggol na sabik sa gatas ng ina. Napakalakas ng pagkain ni Joey sa pasas ng kapatid. Hinahawakan niya ang isang habang patuloy na kinakain ang kambal ng tadhana ng isa. Napatingala si Christine sa sobrang sarap at kiliting bumabalot sa kanya. Pinatay niya ang shower at tinulak ang kapatid sa bowl. Huminto naman si Joey sa pagsipsip sa pasas ng kapatid.
at tumitig lamang sa ate niya. Ngumiti kay Christine. May konti na siyang kaalaman dito. Hindi niya nasabi sa kapatid niya nagkaroon na siya ng nobyo na nakatikim sa kanya ng grasya. At ito ang pinapalasap niya sa kanyang kapatid. Lumuhod si Christine sa pagitan ng mga hita ni Joey at hinawakan ang buhay na buhay at nagpupumiglas na alaga ng kapatid. Sumandal lamang si Joey at ipinikit ang kanyang mga mata. Pero bigla din siyang dumilat nang dilaan ng ate niya ang butas ng kanyang manoy. Ate, ang sarap. Pasinghap niya. Ngumiti lamang ang ate niya at muling dilaan ng ulo ng meatballs at ng kahabaan ng kapatid. Ligayang-ligaya si Joey. Nais niyang hagka ng ate niya. Napakapit siya sa buhok nito. Nagsimulang kainin ni Christine ang tarugo ng kapatid. Umiyaw naman si Joey sa sobrang sarap. Kinain niya ang ulo ng alaga nito at itinaas baba ang katawan. Malaki ang tarugo ng kapatid. Masarap ito sigurado. Napangiti si Christine. Matagal-tagal na siyang walang paaligayahan. Matagal na siyang hindi nadidiligan. Kailangan niya ang kanyang kapatid. Kailangan niya ang buhay na buhay at nagpupumitlag na alaga nito. Nanggigil si Joey. Napakaganda ng ate niya. Ang katawan ay talagang panalo. Malaki ang monay nito na umaalog-alog. Napapikit siyang muli nang biglang kainin ni Christine ang butas ng kanyang manoy. Tila sinasakal ng bibig nito ang matigas niyang manoy. Sarap-sarap ate, bulong ni Joey. Lalong ginanahan si Christine sa pagkain sa ice cream ng kapatid. Naglalawa na rin kasi ang pechay niya. Ginawakan niya ito at daang-daang pinasok ang isang daliri sa kanyang kuweba. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na ligaya. Ate, matatagta na ako. Pasinghap ni Joey. Binilisan ni Christine ang pagtaas baba sa manoy ng kapatid. Napapasabunot pa si Joey sa buhok ng ate niya. Bigla itong nanginig at nanigas ang mga paa. Mahabang pasinghap ni Joey. Halos masuka si Christine sa dami ng nailabas ng kapatid niya sa kanyang bibig. Manamis na miss ito sa panlasa niya at buong kahayokang kinain ng lahat. Kinain niya pa at sinipsip ang butas ng ulo ng ice cream ng kapatid niya. Halos naman tumirik na ang mga mata nito sa sobrang ligayang nadarama. Tumayo si Christine. Hinatak niya ang ulo ng kapatid at ninudod naman sa kanyang petsa yung naglalawa na. Kainin mo. Kainin mo na yan. Kainin mo, Joey, yung butas ng kuweba ko. Ayan, ganyan nga. Halingihing ni Christine sa kapatid. Halos hindi na makahinga si Joey sa ginagawa ng ate niya. Napakasarap pala ng petsa nito. Sobrang naglalawa na ito at hinabol niya at walang habas na kinain. Napasinghap ng malakas si Christine. Nanghina ang tuhod niya at muling nanginig. Umagos ang masaganang dagta niya at binasa ito ng yuso ni Joey. Ang sarap. Grabe ka naman, Joey. Sigaw ng ate niya. Hindi na nag-isip pa si Christine. Kailangan ng makamot ang Makati sa loob ng kuweba niya. Dahil kung hindi ay siya na mismo ang kakamot at tutulak sa kanyang kapatid. Hinawakan niya ang tarugo ng kapatid niya at agad itong inupuan. Napakahanga naman si Joey nang sa wakas ay makapasok na sa pechay ng ate niya ang buhay na buhay niyang alaga. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yun. Sabay nilang pasinghap ng ate niya. Ito na ang unang pagkakataon na makapasok sa pechay ang alaga ni Jason. Grabe naman, ang sarap. Mabilis na kumilos ang ate niya at umindayog ito sa kandungan niya. Ate, ang sarap na naman. Pasinghap ni Jason sabay dakma sa munay ng ate niya. Kinagat niya ang isang paas nito at marahas na tinodong pagkain.
Lalong nakaramdam ng pahangati ang ate niya. Kaya't mabilis itong lumukar sa kanyang ibabaw. Oo, ate. Grabe. Wow, ang sarap. Ang sarap-sarap namang alaga mo, sabi ng ate niya. Todo ang pagkain na ginagawa ni Joey. Nais niya sumigaw pero baka magising ang mga magulang nila. Nagulat naman si Joey sa sumunod na ginawa ng ate niya. Ano nga kaya yun? Abangan natin sa susunod na kabanata ng istorya ng buhay ng ating letter sender. Hanggang sa muli, at ito ang programang Letter Stories. Shout out sa lahat ng listeners ng Letter Stories na sina Jaime Castro Jr., Jerry Columa, Renato Enriquez Jr., Hazel Joy Navarro, Ryan Bang, Ace Robles, Edna Quillobe, Dwight King, Papa Dodong, Margarito Sagumi, Lindon Rosales from Sabah, Malaysia, Maria Justine Pelito, Darwin Mira, Moaimin Grande, Ninfa Somehu, Pichi Matematico, Rolando Balbacuen, Annabel de la Cruz, Rafi Rios, Noli Agader, Lindon Rosales, Alan Enderes from Sabah, Malaysia, Roy Aragon, Jane Ganarial, Bulakina Gilbert, Bulakina Catibert, Jesse Vibar, Ernesto de la Cruz, Jerry Columa, Jaime Castro Jr., RV Manga from Puerto Princesa City, Palawan, Joshua Vincent, Eric Navarra, Wonder Nature Channel, Sibayan Sugao, Ranel Wenceslao family in Matab, Ang Sonog Camotes, Rogelio Lingad, King Harold, Kyle James Bala, Flaviano Jr. Antonio, Ed Jang Pataho, Robert Desera at kay Edna Quillobe. Hanggang sa muli, at ito ang programang Letter Stories.